Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-mechanic. So, ang unit natin ngayon, yan, Mitsubishi Strada 2017. Ayan, tumagas na yung kanyang clutch sleeve. Gawa ng sa katagalan na po siguro ito. At yan ay pilit naming binababa yung transmission kaso hindi namin maibaba. Parang nai-welding yung kanyang bolt sa may cross member. Pinainitan na namin at dyan ay in-order ko na kay Boss Justin Reyes sa aking supplier. So yan po yung mga piyesang ilalagay dyan sa may Mitsubishi Strada. So LUK all ay lahat po yan ay LUK original. So yan po clutch lining, pressure plate, saka yung clutch sleeve. So yan, na-unbox na po namin yung pyesa at pinagtutugma namin ito kung tama ba itong pyesa na dumating dito sa pwesto. So yan, manood na lang po kayo para po malaman din nyo po kung paano po magpalit ng ganito. So yan po yung luma. Yan, pinag mamats namin kung parehas nga ba talaga. So parehas naman silang lahat. Hindi niya papadeliver At yung pagmali. doon sa may sleeve kung paano nga ba ito i-directional bleed o ponduhan yung kanyang clutch sleeve para hindi magkaroon ng hangin. So ganyan lang, bale lagyan mo lang ng brake fluid, tapos pindutin mo lang yung kanyang yung bearing niya. Pindutin mo lang yan, i-push mo lang yan para pumasok yung brake fluid sa loob ng clutch sleeve. So ganyan lang po ang maglagay ng fluid. So dahan-dahan lang para hindi naman mapersa. Ganyan. So pundahan mo ng pundahan, tapos pagkatapos pundahan, ayan, pwede nang ilagay sa loob ng transmission. Kung bakit nga ba kasi ganito ang design, parang Ford na manual. Parehas sila ng Mitsubishi Strada yung design. So ganyan lang po mag-bleed ng clutch sleeve. Pagkatapos ma-bleed yan, pwede nang takluban, pwede nang ilagay sa loob ng transmission. So itong video na to ay halos isang buwan na po yata na hindi ko na edit. So ngayon ko lang na edit kasi maraming tanggap. So yan, all goods na yung lahat at dito na ay ikakabit na namin yung kanyang pressure plate, yung clutch component. So yan, nasa ilalim lang kami. So nakajack lang yung sasakyan. Wala pa kasi akong lifter. So ayan, baka pwede naman. Alright, so yan, at pagkatapos ng mailagay lahat, dito tayo mag-bleed tayo ng clutch. So ganyan lang po mag-bleed. Ayun, matagal din pala mag-bleed, so mahirap din. So kanya-kanyang diskarte po yung ating kailangan dito para ma-bleed ng husto ito. At tumawag nga yung kasama ko diyan at ayun, hindi niya mapatigas, hindi niya mapatangken. So yan yung diskarte ko. Kumuha lang ako ng bottle, empty bottle, tapos hose. Tapos pagkatapos ay tinubungan ko at inopen ko yung mismong bleeder hanggang sa maging puro na yung brake fluid, clutch fluid doon sa mismong palabas sa may clutch sleeve. So ganyan lang yung diskarte para hindi hanginin. Kumbaga pag sa tiyan kinabag. So yan po yung diskarte. Ganyan. Wala nang pasusup-susup pa at wala nang paapak-apak ng clutch pedal. So ganun lang ang mag-bleed. At pagkatapos ma-bleed, so ayan na, okay na. Bale na po kami dito, na overtime po kami dito ng konti. Konting-konti lang naman, nagabihan kami diyan. So pagkatapos ng na-bleed, okay na. So in-start ko na yung engine. So ayan, pagka-start yan, road test na namin para magkaalaman kung goods na. So pasok naman lahat yung kambyada. At dito ay linabas ko na yung sasakyan ni Sir Season. So yan, sinabwagan namin ng tubig para hindi masira yung pintura. Ganun tayo ka-care sa mga ating customer, sa mga sasakyan nila. So yan, binasabasa na ng tubig para umagos yung clutch fluid or brake fluid.
At pagkatapos niyan, yan, nagabihan na kami, road test para magkaalaman kung okay na nga ba yung ating gawa. Gabing-gabi na oh, halos madilim na po talaga. Halos maging panayata dyan, mga 7 ganun, 7 o'clock na nag-road test na kami dyan ng mga kasama kong mekaniko dito sa pwesto. Awa ng Diyos, okay na okay naman. At kinabukasan ay kinuha na ni Sir. Thank you po, Sir.